Paolo Avellino, tahimik pero palaban, isang matapang na pasabog laban kay Miss Janine Gutierrez. Tahimik, kalmado at bihirang makisawsaw sa ingay ng showbiz. Ganyan kilala ng publiko si Paolo Avellino. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging pribado, minsan lang siyang magsalita at kapag ginawa niya ito, alam mong may bigat kaya naman nagulat ang marami nang sa wakas. Nagsalita na si Paolo tungkol sa isang isyong matagal nang umiikot sa social media at sa gitna nito, isang personalidad ang tila tinamaan, si Miss Che. Lagot ka ngayon, Miss Che. Minsan lang magsalita si public si Paolo, katakot magalit yan. Sino si Miss Che? Hindi man tahasan pinangalanan. Marami ang naniniwala na ang tinutukoy ni Paolo ay isang kilalang showbiz personality na may matagal ng impluwensya sa industriya. Madalas daw itong magkomento sa mga artista at hindi raw basta-basta ang bitaw ng mga salita, mapapanayaman sa likod o sa kamera. Ayon sa mga nakasaksi, may ilang pagkakataon na tila hindi naging patas ang trato ni Miss Che kay Paolo at mukhang ngayon lang ito piniling ilabas ng aktor. Paolo minsan lang magsalita pero diretso. Sa isang panayam na agad kumalat sa social media, sinabi ni Paolo, "Tahimik lang ako palagi, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ko alam ang nangyayari. May mga bagay na minsan kailangan na talagang itama, kahit gaano pa katagal mong pinalampas." Hindi siya nagtaas ng boses, walang mora, pero dama ang bigat ng bawat salitang binitawan niya. Isang pagpapaalala na ang pananahimik ay hindi palaging kahinaan. Minsan ito ay isang uri ng lakas na pinili mo lang gamitin sa tamang oras. Ano ang ugat ng lahat? Bagamat hindi malinaw kung ano talaga ang pinagmula ng tensyon, ilang insider ang nagsabing may kinalaman ito sa pagtrato umano ni Miss Che kay Paolo sa isang proyekto noong mga nakaraang taon. May mga ulat na hindi raw naging patas ang opinyon ni Miss Che sa kakayahan ni Paolo bilang aktor, kahit pa ilang beses na napatunayan ang kanyang husay sa larangan ng pag-arte. Sa kabila ng mga batikos, nananatiling tahimik si Paolo sa loob ng maraming taon hanggang ngayon. Katakot magalit yan. Aminado ang mga taong nakakilala kay Paolo. Hindi siya mahiling makipagmangayan, pero kapag umabot na sa punto ng pagsasawa, hindi niya ito paglalagpasin. Isang source ang nagsabi, minsan lang niya magsalita, pero pag nagsalita na siya, ibig sabihin sobra na. At katakot nga talaga siyang magalit kasi hindi siya emosyonal, kalmado siya, pero sobrang tindi ng tama ng mga sinasabi niya. At totoo nga, sa bawat bitaw ni Paolo ramdam ang damdamin. Hindi siya nambabastos pero malinaw ang kanyang paninindigan. Hindi siya nagpapatawa pero ramdam ang leksyon. Reaksyon ng publiko, umani na sa musaring reaksyon ang pahayag ni Paolo. Marami ang humanga sa kanyang pagiging kalmado pero matatag. Marami ring netizens ang nagsabi, dapat lang daw magsalita si Paolo para sa sarili, ipaglaban, lalo na't kung may mga taong tila ginagamit ang impluwensya para alipin o apihin ang iba. Ang tagal niyang tiniis, nakakabilib yung respeto niya sa sarili. Hindi kailangang sigawan mo o drama para makuha ang punto. Paolo Avellino is the definition of grace under pressure. Baka ngayon lang natin nakita ang tapang ni Paolo, pero matagal na pala siyang lumalaban tahimik lang. Gayunpaman, may ilan ding nagsasabing sana ay nagkausap na lang sila ng pribado ni Miss Che. Lalo't pareho silang matagal na sa industriya, pero ayon sa karamihan, may mga pagkakataong kailangang marinig ng publiko ang panig ng mga taong palaging nananahimik, hindi para sa gulo, kundi para sa katotohanan. Nilinaw ni Paolo na hindi siya naghahanap ng gulo. Ang gusto lang niya ay maipahayag ang kanyang damdamin at maipakita na kahit ang mga tahimik ay may limitasyon. Hindi ako perpekto, pero hindi rin ako papayag na basta na lang akong husgahan ng hindi patas. Isang malinaw na mensahe na kahit gaano pa ka-reserve, may punto sa buhay na kailangan mong tumindig para sa sarili mo. May pagbabago na ba? Wala bang pahayag si Miss Changle sa isyong ito? Tahimik ang kampo niya. Hindi pa rin klaro kung may follow-up pa si Paolo sa kanyang mga sinasabi o kung kasalukuyan na ba niya isasara ang usaping ito. Pero isa lang ang sigurado, nabuksan na ang pinto at sa isang industriyang sanay sa pakikit ng tao at scripted na drama. Minsan kailangan din ng totoong boses at ngayon si Paolo na ang nagsalita, lakas ng loob na tahimik ang laban. Hindi ito kwento ng sigawan, hindi rin ito teleseryeng puno ng intriga. Isa itong leksyon, maging sino ka man artista o hindi, may karapatan kang magsalita kapag kailangan. At minsan ang mga taong kalmado, sila ang mga taong kalmado, sila ang mga taong may pinakamatibay na loob. Sa mundo ng showbiz na puno ng palakasan at impluwensya, ang simpleng tindig ni Paolo Avellino ay paalala, hindi kailanman dapat abusihin ang kapangyarihan at hindi rin dapat baliwalain ang katahimikan ng mga taong marunong rumespeto hanggang sila'y mapilitang lumaban. Kaya naman ito ang naging pahayag ni Paolo dahil parang pinapakita niya na kahit anong gawin mo,
kaya kong labanan ito. At sa kabilang banda, Kim Chiu at Janine Gutierrez muling nagkaisnaban sa recent event ng ABS-CBN. Kamusta na nga ba ang isyong ipinapalabas ng isang di umano'y birdie tungkol sa di umano'y hindi pagkakasunduan ni Janine Gutierrez at Kim Chiu sa isang kamakailang event? Kaya naman, marami sa mga netizens ngayon or netizens ang nagtataka kung totoo nga ba ang issue iyon. Bakit parang nakikita nilang naging close naman ang dalawa at parang walang issue? Ang problema lang ay sina Paolo Avellino at Janine Gutierrez tila parang nagsnaban, kaya totoo siguro ang issue na nagkagalitan ang dalawa. Pero ang tanong ng karamihan, saan nga ba nanggaling ang galit ni Paolo or ni Janine? Pero meron nga di bang haka-hakang lumabas na si Janine Gutierrez ay parang nagbibigay ng kung anong comment na siyang nakasakit kay Paolo dahil unfair daw ito. Kaya naman ito ang naging haka-haka ng karamihan na nagdulot ng alitan sa kanilang dalawa. At tama naman ang sinabi ni Paolo, kahit sino ka man, kahit gaano pa kahalaga ang status mo dito sa industriya, or kahit ano pa ang label mo, or kung sino at ano pa ang posisyon mo, wala kang karapatan para husgahan ang isang tao. Wala kang karapatan para pangunahan ito at wala kang karapatan para magbigay ng opinyon. Oo, free ang magbigay ng opinyon, pero hindi sa puntong nakakasakit na ito. Ang opinyon ay mananatiling opinyon, isang salita o statement na magbibigay inspirasyon o magbibigay paliwanag sa isang tao, isang komento na dapat magbibigay ng lason, hindi parang nagbibigay ng demand o hindi parang nagbibigay ng runs. Parang ganito daw kasi ang naging hulog sa isang komentong ibinigay niya na siyang naging dahilan kung bakit nagalit si Paolo at hindi ito tinanggap in a good way. Kaya naman marami ngayon ang nagsasabi, sana kung magbibigay ka man ng komento ay patas, hindi yung parang sa sarili mo lang. At meron din namang ibang nagsabi na sana naman ay intindihin din nila ang side ni Janine. Si Janine ay gusto lang magbigay ng opinion at magbigay ng salita, pero siguro ay nasabi niya ito in a bad way. Hindi naman sa gusto niyang makasakit o gusto niyang mag-grant or mag-demand kay Pao. Ang gusto niya lang ay magbigay ng opinion at mag-suggest. Hindi naman inaasahan na magiging ganun ang hulog. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganung issue at hindi rin inaasahan ni Janine na malalagay ito sa in a negative comment. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang reaksyon ni Paolo. Kaya naman ang sabi ng karamihan, antayin natin ang magiging statement o kung ano ang magiging laban ni Janine dito tungkol sa statement na binitawan ni Paolo, kasi parang napaka-unfair naman na magbibigay agad tayo ng comment dahil lang alam natin ganyan siya, prangka kung magsalita, at alam din naman natin na hindi dapat ini-valid or ibinavalidate ang feelings ni Paolo dahil hindi rin naman tama na masaktan at mahusgahan. Pero kung ano man ang magiging susunod na update sa issue ito, abangan natin dahil wala pa namang panig na binibitawan si Janine. Wala pa siyang statement na binibitawan or baka nga ay hindi pa niya nabasa yung statement.